Hi guys! Muli welcome sa aming channel, Nehemiah and Shine. Ako si Nehemiah. I am Shine. Merry Christmas sa inyong lahat sa narito sa Pilipinas at advance Merry Christmas sa mga nasa Amerika at sa ibang bansa na kung saan ay hindi pa sila umabot sa December 25. At belated Merry Christmas doon sa mga natapos na o nauna na ang kanilang December 25. At dahil Pasko po ngayon, natural ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa Pasko. May mga tao po kasi na ayaw maniwala sa Pasko o ayaw po nila ipagdiwang ang Pasko, tulad ng pagdiriwang ng mga tunay na Kristiyano sa panahong ito. Dahil unang-una, ang nakikita po natin na mga dahilan po nila, may mga tao na iba po yung relihiyon, iba po yung kanilang pananampalataya at hindi naman po sila naniwala sa Biblia, kaya natural, hindi po sila magdiriwang po ng Kapaskuhan. At may mga tao naman po na talagang naniwala po sa Biblia, subalit hindi rin naman po sila nagdiriwang po ng Kapaskuhan o ng Christmas. Dahil nga po sa sabi nila ay hindi naman daw ito itinuro ng ating Panginoong Kristo at maging mga apostol daw ay wala namang pagtuturo na ipagdiwang po natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Subalit kung atin pong susundan ang ganitong uri ng argumento na sila mismo na nagsasabi na hindi dapat ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoong Kristo, sila mismo ay nagdiriwang ng sarili nilang mga birthday o sarili nilang mga kaarawan. At minsan nga, pinupost pa sa Facebook, sa mga pahayagan, maging sa television. Nakikita po natin na nagsiselebrate naman ang mga punong relihiyong ito ng kanilang mga kaarawan. Subalit itinuturo nila sa tao na hindi dapat ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoong Kristo dahil wala naman daw mababasa sa Biblia na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo ng December 25. So kung ganun pala, dapat hindi na rin sila naniwala ng ating Panginoong Kristo ay bumaba dito sa lupa upang tubusin ang sanlibutan. Dahil wala rin naman tayong mababasa sa Biblia kung anong taon, anong buwan o anong araw o anong pitsa siya bumaba. Pero sila ay naniwala na may bumabang tagapagligtas dito sa mundo para tubusin ang sanlibutan. Hindi rin naman nila alam kung kailan yun nangyari dahil hindi naman nakatala sa Biblia. So malaki pong katanungan kung bakit ayaw po nila paniwalaan ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. So dahil lang daw doon sa December 25 na hindi po ito eksaktong kaarawan o araw ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kapanganakan. So yun po, no? Ang atin pong masasabi doon po sa mga hindi naniwala po sa Kapaskuhan. Subalit tayong mga tunay na Kristiyano, ay marami po tayong mga dahilan kung bakit dapat po natin ipagdiwang po ang Pasko. Ipinagdiriwang ang Pasko ng mga Kristiyano sa buong mundo bilang karangalan sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo o ng ating tagapagligtas sa Bethlehem. Ang iba't ibang tradisyon ng Pasko ay naugnay sa pagdiriwang ng Pasko at iba't ibang kultura ang nagdiriwang ng Pasko sa iba't ibang paraan. Ang pinag-iisang kadahilanan ay makasaysayang katotohanan na si Jesus ay ipinanganak. Ang anghel na nagpakita sa mga pastol noong gabi ng kapanganakan ni Jesus ay nagsabi, "Naghahatid ako sa inyo ng mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ngayon sa bayan ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Mesiyas, ang Panginoon." Ito ay mababasa po natin sa Lucas 2:10. Ang sabi po rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel,
Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ipinagdiriwang natin ang Pasko dahil gaya ng sinabi ng anghel, ang kapanganakan ni Hesukristo ay mabuting balita. Ang mabuting balita ay sinadya upang ipagdiwang. Sa katunayan, sinabi ng anghel na ang balita ng kapanganakan ni Jesus ay magdudulot ng kagalakan at magiging para sa lahat ng mga tao. Hindi sa iilang mga tao lamang, kundi para sa lahat. Subalit ang malungkot, isinila ang ating tagapagligtas para sa lahat. Hindi lahat ay naniwala po dito. Ang masayang pagdiriwang ay magiging pangkalahatan, hindi pang iilan lamang. Ang mga tao sa buong mundo ay magiging masaya para sa okasyong ito. So tayong mga Kristiyano na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, ay nandoon yung dapat na kagalakan sa ating mga puso. Kaya tayo po ay nagdiriwang. Hindi po tayo nagse-celebrate ng Christmas dahil sa isang tradisyon lamang, kundi tayo ay nagse-celebrate dahil mayroong ipinanganak dito sa mundo na magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa ating mga sariling pamamaraan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagdiriwang ng Pasko sa araw po na ito. Ipinagdiriwang natin ang Pasko dahil tulad ng sinabi ng anghel, isinilang sa iyo ang isang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, ang Panginoon. Ang tatlong titulong inilapat ng anghel kay Jesus ay mahalaga. Si Jesus ang tagapagligtas na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Ang sabi sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Siya ang tao Mesiyas o Kristo na tumutupad sa kautusan at sa mga propeta na nagpapakita na ang Diyos ay tapat. At ito ay mababasa po natin sa Mateo 5:17. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. At siya ang banal na Panginoon na pumasok sa ating mundo. Ang makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao. Ang Diyos at ang tao ay pinagsama sa isang hindi mahati, walang hanggang buklod. Ang Diyos ay tunay na kasama natin. Ito ay makikita po natin sa Mateo 1:23. Ang sabi po rito, narito ang dalagay madalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sa pagdiriwang ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang tagapagligtas dahil kailangan natin ng pagpapalaya. Kailangan nating makalaya sa gapos ng kasalanan. Dahil hawak-hawak ni Satanas ang tao na hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So kailangan natin tagapagligtas. Kasi kung walang humahawak sa atin, kung hindi tayo hinahawakan ni Satanas, nang tayo ay nasa kadiliman pa, hindi natin kailangan tagapagligtas. Anong ililigtas sa atin kung hindi tayo hawak-hawak ng dyablo? Kaya nga po ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa dahil tayo po ay nasakop o nahawakan po tayo ng kaaway po ng Diyos, walang iba kundi ang Satanas. So yun po yung dahilan kung bakit siya po ay bumaba dito po sa lupa. Ipinagdiriwang natin ang Kristo kung saan ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen. Mababasa po natin ito sa 2 Korinto 1:20 na ang sabi po rito, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya makakasagot tayo ng amen para sa ikaluwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ang Panginoon
na sa pagpapakumbaba ay tinanggap ang mismong katangian ng isang alipin para sa ating kapakanan, hindi sa kanyang kapakanan. Tinanggap niya pagiging alipin, hindi para sa kanyang sarili o para siya ay maligtas, kundi tinanggap niya ito upang tayo ang maligtas doon sa kamatayan, na dapat po tayo yung ipinako po doon sa krus. Subalit, Jesucristo po ang umako po alang-alang po sa atin. So sabi po sa Filipos 2:6-8, ang sabi po rito, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ipinagdiriwang natin ang Pasko sa pamagitan ng pagbibigay ng regalo dahil sa hindi mailarawan na kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po ay makikita po natin sa pangalawang Korinto 9:15. Sabi po rito, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. So ano ba itong kaloob na walang kapantay na ibinigay po sa atin ng Diyos? Ito po yung eternal life po natin, yung buhay na walang hanggan po natin. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan o eternal life. So ito po yung dahilan kung bakit kailangan po nating i-celebrate ang Pasko. Masasabi po natin na wala po tayong utang na loob kung hindi man lang po natin ma-celebrate yung kanya pong kapanganakan. Samantalang tayo ay nag-celebrate po tayo ng ating pong mga birthday. Sino ba yung nagbigay ng buhay sa atin? Si Jesus po. Yung nagbigay ng buhay po sa atin. Hindi basta ang buhay, kundi eternal life. Tapos yung kanyang kaarawan ay hindi man lang po natin ma-celebrate. So yun po, no? Kung tayo po ay talagang tunay na Kristiyano, ay dapat alam po natin ito. Dapat i-celebrate po natin ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa Juan 1:4, sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa Isaiah 9:2 ang sabi, nakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong nanirahan sa lupaing balot ng dilim. So tayo po ay nasa kadiliman, lahat tayo. Subalit nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa ating mga buhay, tayo ngayon ay nasa liwanag na. Wala na tayo doon sa kadiliman. Hinango na tayo doon ng ating Panginoong Jesucristo dahil po doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Then hindi po natin magawang i-celebrate yung kanya pong kaarawan. Ipinagdiriwang natin ang Pasko sa pamagitan ng mga awit. So umaawit po tayo ng mga kuro dahil sila ay nagpapahayag ng kagalakan at sumusunod sa mga halimbawa. So sino po yung mga halimbawa na umaawit, no, bilang pasasalamat sa ating Panginoon, katulad na Maria, Zacarias at Simeon at ng mga anghel. So umaawit po sila sa ating Panginoon, na lahat ay pumupuri sa Panginoon sa mga tula. So maging sa pamamagitan ng tula ay pwede nating purihin ang Diyos, o pwede nating pasalamatan ang Diyos dahil sa kanyang ginawa sa ating pong mga buhay. So ito po'y mababasa po natin sa Lucas chapter 1 hanggang chapter 2. Ipinagdiriwang natin ang Pasko sa pamamagitan ng pagdekorasyon ng mga evergreen na puno na may mga bituin at mga anghel at tinsel dahil sa buhay na walang hanggan na hatid ni Jesus.
So, sabi po dito sa Juan 4:14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibinibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. At ang mga bituin at ang mga anghel at kagandahan ay naugnay lahat sa kapanganakan ni Jesus. Sa pagdiriwang ng Pasko ay ipinagdiriwang natin ang pagmamahal at pagpapakababa ng Diyos. So yun po yung dahilan kung bakit ipinagdiriwang po natin ang Pasko. Akalain mo, ang ating Panginoong Jesucristo, napakaganda po ng kalagayan doon po sa langit. Bumaba po siya dito sa lupa para tubusin lamang ang ating pong mga kasalanan. Nagiging alipin po siya, alang-alang po sa atin para matubos lang ang ating mga kasalanan. Hindi ba natin magawang ipagdiwang yung kanyang kaarawan? Sa halamanan ng idinahulog sina Adan at Eva, bumaba sila, hinihila ang buong sangkatauhan kasama nila sa kadiliman at kamatayan ng kasalanan. So, dito po, no, nag-umpisa ang kasalanan po natin. Lahat po ng tao ay nagkasala dahil po sa ginawa ni Adan at saka ni Eva. Ang ginawa po ng Diyos ay hindi niya sinabi sa atin na humanap tayo ng sarili nating daan palabas sa gulo. O lumabas tayo, gumawa kayo ng paraan para makalabas kayo sa kinalalagyan nyo yan. Kasi nasa kadiliman na nga yung tao. Hindi po, kundi siya pa rin po yung gumawa ng paraan. Yan nga po, yung ginawa niyang paraan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para alisin po tayo doon sa kadiliman na ating pong kinalalagyan dati. So yun po yung dahilan kung bakit kailangan po natin i-celebrate po yung Christmas. Dahil hinango po tayo ni Jesus doon po sa kadiliman. Nandito na po tayo ngayon sa kaliwanagan. Yan po yung kahulugan ng Pasko, pagbaba ng Diyos upang iligtas tayo, upang gawin ang anumang kailangan upang mailigtas tayo sa tiyak na kamatayan. Ipinagdiriwang natin ang Pasko dahil sa panahon ng Pasko ay dumating ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan upang iligtas tayo mula sa walang pag-asa sa sitwasyong kinalagyan natin. Ang Diyos ay hindi nanatili sa langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nanatili sa langit, kundi bumaba siya, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Bumaba siya sa kinaroroonan natin upang tayo po ay maligtas sa atin pong mga kasalanan. Purihin po ang Diyos. A blessed Christmas sa lahat. God bless us all.